Sabi po sa amin, aprobado na at makukuha ng lahat ng senior citizen. Wala nang mahirap at mayaman. Ako po ay okay na raw po at may budget na dyan. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ventura, can you also talk about the just approved universal pension? Kailan po ang simula ng availment niyan ng mga senior citizens? Sino po ba ang lalapitan? Ayan, sagutin niyo muna yan, ma'am. Oo. Update. Well, aprobado na ito sa Kongreso. Ngayon, Senado na, nasa Senado na. So nasa Senado na kung pabilisan. Kaya doon kayo maglabi sa Senado para mabilisan ang pag-approve nila. Kasi kung ako lang ang masusunod, gusto ko ma-approve na itong taon na ito para ma-implement na itong taon na ito. Okay. Po sa ano lang, we have an uphill battle in Senate dahil sa kasalukuyan po, doon sa previous Congress ay may mga 7 panukala. Sa kasalukuyan po, isang senator pa lamang ang nag-resubmit ng kanyang, nag-refile ng kanyang bill tungkol sa Universal Social Pension, and that is Honorable Senator Risa Ontiveros. Yung mga iba po, hindi sila nag-refile. And then, meron pong statement ang chair ng committee na wala daw budget para dyan. So, kailangan natin kumbinsin. Hindi, marami din namang mga senators akong nakausap nung nasa Malacanang kami for the signing of the increase of the allowance of teachers. No, kasi I'm one of the co-authors. Oo, so marami akong kinausap. Nandiyan kasi si Sani Angara, nandiyan si Bong Revilla, nandiyan si Tolentino. Sino pa bang mga nandoon noon? Tapos nakausap ko na rin si Mig Subiri. Oo. Tapos si Escudero. Oo. Tapos actually, nag-ano na rin kami ni Amy Marcos. Oo. So, okay naman sila. And I hope, I don't see any problem sa Senate kasi alam ko naman lahat and pati si Bongo, alam ko naman lahat ng mga senior citizens ay ng mga senators ay mahal nila mga senior citizens. So, wala akong nakikitang magiging problema doon. At masaya po kami, ma'am, na maski pa paano ay na-hurdle na yung initial na problema. For instance, nakapasa na, lumampas na tayo ng House of Representatives. So, yes. Ibig sabihin, kung inaprubahan ng Committee on APRO sa House, ay ibig sabihin, there's a greater chance na may pera talaga. Yes, I saw to it. Kasi naman, talaga namang, in fairness naman, at talagang nagpapasalamat ako kay Speaker Martin Romualdez, siya talaga ang nag-ano sa APRO na hanapan ninyo ng pondo. Yun. At siya ang nagsabi na i-plenaryo na ninyo agad kay Majority Dalipe. Oo. So, yun, kaya napamabilis ang ano. Nangihinayang lang po kasi ako dahil yung na-aprobahan sa lower house ay 500. Natatandaan ko po yung mga panukalang batas ng mga ibang senador nung nakalaang kongreso na meron pa dong 1,000, meron pa ngang 1,500. Ako'y nagbabaka sakali sana na pagka i-refile sana nila yung kanilang mga bills, baka sakaling yung 500 ay biglang maging 1,000. Hindi, actually, nananalig pa rin ako. Actually, marami kaming nag-file. Ako, 2,000 ang final ko. 2,000. Oo. Una, yung ang na-approve doon sa Committee on Senior Citizen, 1,000. Okay na rin. Pero, talagang sabi sa akin ng APRO, talaga namang hirap na hirap din si Stella Kimbo, si Congresswoman Stella Kimbo ng Marikina, no? Na talagang naghanap para maging 1,000. Lahat, no? Sabi niya talaga, tita, negative, hindi natin kaya. Kung gusto ng mga senior citizen,
umpisa muna ng 500, yung hindi pa nakakatanggap. Sabing ganon. So, di hurdle. Sabi ko, di kung talagang walang paraan, Stella, ganun na nga lang. Sabi ko. Kaysa, at least, ang sa akin, ma-approve lang na universal social pension kasi yun ang gusto ng mga senior citizen. Madali na tayo magtaas. In a year's time, kako, alam naman na natin kung ilan talaga yung tatanggap. Kako, kasi kami peg ng 11.6 million ang senior citizen. Baka it could be 10 million lang. Di natin kasi alam yung exact number ng senior citizen. Kasi nga po hindi ginawa ng DSWD ang pagsusurvey Oo, 1992 pa po wala pang database 1992 samantalang ang NCSC kailan lang meron na silang 5 million na nare-register di ba? Pero may naman kami sa 11.6 in case. Pero sabi ko in a year's time alam na natin kung ilan yung tatanggap. Sabi ko so pwede na nating taasan. Ako may solusyon diyan. Dagdagan natin ng pogo pero ang i-employ mga senior citizens. Wag lang pogo. Alisin natin mga pogo. Mga senior citizens lang ang pwede ma-employ. I-deport natin lahat ang mga pogo. Joke lang. Yun. So, yun ang Okay. So, I agreed na 500. Anyway, lahat naman ng mga president ng association, tinanong ko, okay naman sila. Basta Ayan ma-approve na Okay. Bibilisan po natin Merong provision tayo na yearly ma-increase. Opo. May provision tayo doon. Okay. Meron ditong comment mula kay Munina Jing Yaga. Ang agenda ay tungkol sa seniors. Dapat lang na represented ang lahat ng mga stakeholders sa mga pag-uusap tungkol sa seniors. Yan. Tama yon, tama. Nothing about us without us. Yan po ang battle cry namin. Totoo yun. Okay. Sabi ni Virgil Ventura, oversight pero hindi dapat nakikialam. Ayan. Hindi nga. Edna Aquino ulit, does it have to be in the law kung iyan ang definition ng oversight? Virgil Ventura ulit, dami ko nang naihain na issue dito pero walang natatalakay. Sorry, ngayon lang po namin binabasa. Okay. Edna Aquino ulit, walang transparency sa appointment ng mga OSCA head. Yan. Okay, ako naman magbasa nung kay Edna. Isa pa. Sabi niya ang problema ng mga senior sa barangay na gustong mag-organisa ay idinikit na ng disbursement ng pensions sa barangay sa OSCA. Hindi lang ayuda kapuroy. Pag hindi sila mag-cooperate, disenfranchised na sila. Ayan, sabi ulit ni CM Choi, 80% of andyan na po yung universal social pension. Ayan, darating na. Problems in the communities are caused against OSCA. Ayan, si Edna Okay. Siguro pag-usapan natin ma'am doon sa batas, meron kami mga rekomendasyon na yung tungkol sa OSCA, paano sila i-manage, At yung selection process dapat talaga i-insist, hindi dapat nakikialam ang mayor doon. Ang proseso talaga ay pipili ng 3 ang mga senior citizens groups. Totoo yun. And then, pero hindi nasusunod yun. Doon kukunin at saka 3 taon lang ang isang term. Yes, kasi hindi totoo yun. Totoo yun, no? Pero hindi natin maano kasi ang mayor ang nagpapasweldo. Diba? So syempre, at saka hindi nasusunod yung tatlong nominees manggagaling sa mga senior citizens organization. Hindi nasusunod yon. So, isa pa yan na pag-uusapan natin. Gusto kong pag-usapan natin ang OSCA, no? Okay. Sa susunod nating meeting, pag-usapan natin kung anong gagawin natin sa OSCA together with NCSC, no? Para at least kung maaari ma-under na rin ng NCSC ang OSCA. So maybe, madadagdagan ng budget kung ganon. No? Okay. Oo. Anyway, itong mga ibang usapin dito ay mukhang natalakay na. Bago lang ito, si Miss Marieta Robles. Sabi po sa amin, aprobado na at makukuha ng lahat ng senior citizen. Wala nang mahirap at mayaman. Ako po ay okay na raw po at may budget na dyan.
Ingat Ah, po tayo sa mga fake news. yan po yung mga fake news na TikTok. Oo. Tama po yon na may budget na, aprobado na po sa Congress, pero kailangan po dumaan sa Senado. So, nasa Senado na po ang bola. Wala Okay. na po sa Kongreso. Okay. Alam mo, Nanay Salve, 5 minuto na lang tayo, pero siguro papayag naman ng ang KOSE na mag-extend tayo ng konti, ano? Ayan. Pwede bang banggitin ko itong nag-iisa na lang nahuli kasi baka maghinanakit siya, nag-iisa na lang siya. Si Yeah. Okay. Lily Vargas. Ang Oo, sabi galing niya, ang Cambodia pa yan. nagiging- Cambodia pa yan. Masugid nating taga-subaybayan Ayun, sa Cambodia. Oh, So ang sabi niya, ang nagiging sagabal po sa mainam na implementasyon ay politicized. Ayan, naku, nasira na naman yung mata ko. Naligaw na ako. Politicized na ang mga OSCAs. Yes po, sabi nung isa. Tapos sabi ni Virgil, however, good a legislation is but the implementation or enforcement remains problematic because of lousy monitoring. Ito yung kaninang di makita yung naunang bahagi. Because of lousy monitoring, documentation, and sanction, nothing else can stop its Oo. uselessness. yes. Kasi, kaya sinabi ko na pag-usapan natin yung OSCA kasi talaga naman, let's face it, talagang mapopoliticize yun kasi it's under the office of the mayor. At ang Hindi mayor ba pwedeng maging under sa NCSC? Kaya nga, ayun ang pag-usapan natin kasi ang nagpapasweldo mayor. Naturalmente, mayor ang susunduin, di ba? Kaya yun palagi ang conflict. Senior citizen OSCA, senior citizen OSCA. So once and for all, pag-usapan natin kung ano maganda nating gawin para sa Talaga OSCA. pong I may can inherent. file an amendment again regarding the OSCA or para ma-under ang OSCA sa NCWC. NCSC. Oo, Okay. NCSC at magkaroon ng budget for them kasi syempre may sweldo sila Grade Oo. 10 na yata yung sweldo Ang, nila. ang, Oo. ang inaalala po kasi nila, nahihirapan na nga silang magpa-approve ng plantilla tapos dadagdagan pa nila ng halos lahat ng bayan meron. Pero Yan may lang. solusyon po doon. Dati nag-evaluate ako ng organizational structure ng isang government agency. May isang government agency diyan, meron silang municipal officer bawat munisipyo, pero yung isang tao, clustered of municipalities ang hawak niya. So, meron siyang ilang bayan na under sa isang tao lang. So, siya ang pinaka-municipal officer ng agency na yon, pero 3 bayan ang hawak niya. And then, Sige. pwedeng gawin yun. Kung ganun ang gagawin ng Sige, kaya nga, pag-usapan ng natin, NCSC. kasi wala na tayong time, pag-usapan natin sa isang meeting, kasama ang NCSC. Kung anong gagawin natin dito sa OSCA, kasi kailangan ma-under ng NCSC para hindi na lang palagi ang conflict ay galing sa OSCA. Conflict talaga, ma'am. Paano Ang daming kung... sumbong, Hindi, paano mo ipapasara ang isang establishmento kumikita ang munisipyo diyan, nagbabayad ng That's business right, permit. That's nagreregalo right, kaya- pa kay mayor pag Pasko nagreregalo pa sa kanila pag Pasko. So paano pa 'yun? Kaya hindi, okay na lang din na yun nga pag-usapan natin para anyway ang OSCA it's there for the Office of the Senior Citizen for the Senior Citizens Affairs, di ba? OSCA for Senior Citizen. So dapat lang na mapunta na siguro sa NCSC. So yun ngayon ang next time Adyan pag-uusapan malulutas ma'am yung point person para hindi na point person ng pagpili ng mga opisyalis ng Yes. ng municipal FESCAP. Oo. At marami pong mga problems ang mariresolve kapag yung OSCA head ay manggagaling o mapapailalim sa administrasyon ng NCSC. Nagtaka nga po kami kasi Tama yun. since 2017, nung magsimula yung mga hearing noon, ang laging usapan sa Kongreso ay yung pag-ano ng mga OSCA heads na ilagay sa linya ng mekanismo ng NCSC. Oo. Nagtaka kami siguro nung gawin natin ma-approve, ang OSCA ay hindi na siguro per municipal. Anyway, Yung nga po, clustering.
Oh, anyway, ang sa akin naman, kung ma-approve itong representation, di ba? Representation in all council, di pwede na doon. Ang Oo, di opo. ba? Oh, yung Opo. representative natin sa barangay, sila na ang parang pinakaano doon. Everything that has to do with the senior citizen, sila na mag-handle, di ba? Kagaya ng Oo. municipal, sila na mag-handle. Kagaya ng city and provincial, sila na mag-handle sa affairs ng senior citizen. Di ba? Oo. May Oo, modelo and it's tayo dyan, very- ma'am. Ha? May modelo tayo dyan. Yung mga Yes. victims of disasters and calamities, automatic silang represented sa lahat ng mga konseho ng DRRMC. Oh, Sa yan lahat ng talaga level, naman. mula barangay, munisipyo, hanggang probinsya, hanggang regional. Oh, Meron sige. silang automatic representation. Okay, so you Nasa give me- batas din yun po. That's right. Pero You ma'am, give me a- bagamat na medyo kapos na tayo sa oras, isang issue Yes. na lang po. Nabanggit ko kasi kanina yung Next FESCA meeting na natin. Next meeting yung na FESCA lang po, natin. isang issue na lang po yung FESCA. Marami pong independent senior citizens organizations ay nag-o-object doon sa ginagawa ng DSWD na sila ang nag-o-organize ng mga federations at saka confederations. Hindi po responsibilidad ng gobyerno yon at yung pang pinupunduhan nila, ang mga meeting nila, hindi po, yun po ay isang unconstitutional po yun. The government cannot favor one private No, kasi institution. nandun din kasi sa 9994 na mention ang FESCAP. Oo. Since ito kasi ang matagal na 1986 pa, nandyan na yung FESCAP. Oo. So, parang naging partner ng DSWD. Congresswoman, we Oo. started reviewing. So siguro, well, maybe we can discuss on it kung anong gagawin natin kasi yung FESCAP nga ay since 1986 nandoon na at saka na-mention sa 9994. Opo, but that was Congresswoman, an oversight po kasi under international laws hindi rin po pwede yun. Yun nga po yung freedom of association at saka the right to Yes. self-organization That's the very essence at hindi Yes. po at marami na pong FESCAP ngayon ang umaalma dahil kinokontrol daw sila sa itaas ng hindi nila nararamdaman at wala po silang maliwanag na constitution and bylaws sa iba't ibang level. So paano po Okay. nagkakaroon ng national leadership kung walang participation sa grassroots? At pati raw po yung pagpili nila ng kanilang mga pamunuan ay mukhang Na-mute ka na siya. mukhang naididikta sa kanila kung sino ang pinapaboran ng mga leaders nila sa hindi lamang sa region, hindi lamang sa probinsya kundi maging sa national. Sige, di Sa Floro, pag-usapan mga yan. ilan pa tayong mga Oo, siguro malaking topic itong Oscar. Siguro Nanay Salve, i-schedule na lang natin siyang isang session, isang Yeah. episode. Oo. At imbitahin ulit natin si Congresswoman pati yung mga kasamahan natin na may mga naging karanasan sa pagiging Oscar at saka yung mga Oscar ngayon. Oo, siguro iano natin mag-meeting ng lahat din ng organization para mapag-usapan natin tungkol diyan sa OSCA na yan. Kung anong gagawin natin para we can make either amendment or House bill. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din.
As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.